Kinausap ko yung asawa ko tungkol sa ugali ng mama niya. Ang sagot sa akin magulang ko yon, kaya para sa akin tama yon. Na ikinapanting ng tenga ko. Sinagot ko ang asawa ko na, oo, nanay mo yan, kaya laging tama sa'yo. Kaya kahit apakan ako, insultuhin na asawa mo, wala pa ring tama kundi ang nanay mong santo. 5 years kaming in a relationship nung nagkaroon kami ng anak. September 2019 nang nabuntis ako. Masaya kami na nagkaroon na kami ng baby. Nalaman ng magulang ko, ni isang mura ay wala akong natanggap. Ni konting masakit na salita ay wala akong narinig. Sinabi ng asawa ko sa binan kong babae na buntis ako. At doon nagbago ang lahat. Dinala ako ng asawa ko sa bahay nila para ipaharap ako sa nanay niya. Pero nasa labas pa lang kami tinignan na ako mula ulo hanggang paa. Akala mo lalapain niya ako. Biglang pumasok sa bahay at sumunod naman kami. At nung nasa loob na kami ng bahay nila, biglang nagsalita yung nanay niya ng, "Ning, sayang ka, sinayang mo yung buhay mo, pabuntis ka agad, tapos dito kayo magsusumiksik sa bahay ko, sinira mo ang buhay ng anak ko." May trabaho naman ako, bakit kailangan niya akong pagsalitaan ng ganon? Hindi ako nakaimik noon na para bang naluno ko yung dila ko. Nung naihatid na ako ng asawa ko sa bahay namin, sinabi ko sa asawa ko yung sinabi ng mama niya. Pero hindi siya umimik. At nung namanhika na sila sa harap ng magulang at tiyahin ko, sinabihan ako ng biyanang kong babae na, kung dun ka sa amin titira, kailangan magluto ka at maglinis ng bahay. Bawal ang pahiga-higa. Kinagulat ng magulang ko na nagsalita ng gano'n. Kaya naisipan ko talaga na sa magulang ko na lang tumira at hindi sa kanila. Nadagdag pa ng biyanan kong babae. Ang bahay namin ay para sa panganay na anak ko lang at sa magiging asawa niya. November 2019 ay kinasal kami sa West. Nag-inom ang asawa ko at mga kaibigan niya. At dun kami natulog sa kanila. Sa sobrang kalasingan ng asawa ko sumuka na sa tabi ng kama. Ako naman kumuha ng basahang maduming damit para mapunasan at linisin. Nakita ko ang biyanan kong babaeng tatawa-tawa. Nayaan ko na lang yon. Kinabukasan pagkagising namin ay lumabas na kami ng kwarto. Nakita namin na meron siyang mga pinamiling kumot. May naglalako daw kasi doon sa labas ng bahay nila. Ang tanong ng asawa ko, bakit naman daw sobrang dami? Ang sabi naman ng biyanan kong babae para to sa kuya at ate mo pagkasal na sila. Ibibigay ko tong lahat, wag na kayo. Sa akin naman okay lang yon. Kumot lang naman kaya pinalampas ko pa. May 2020 nanganak ako. Pumunta yung biyanan ko at ang sabi, dumaan lang kami dito at mamamalengke pa kasi kami. Na para bang madaling madali. Pinalampas ko uli yun na para bang ayaw makita yung apo nila. Year 2021, sila na yung nag-aalaga sa anak namin. Kasi nagtatrabaho ang asawa ko at wala namang mapapag-iwanan. Ayaw namang kumuha ng mag-aalaga yung asawa ko. 1 taon pa lang ang anak ko noon at sa tuwing dadalhin namin sa biyanan ko, bago pumasok inaayos ko na yung mga dede. May kanya-kanyang tubig ang dede at saka puno ng milk ang kanyang milk container. Para nga mabilis nilang maipagtimpla. Ang pinagtataka ko tuwing uwi namin hindi nababawasan yung gatas. Kung anong ayos ko sa umaga ganun pa rin pag uwi ko. Bihan ko yung asawa ko at sinabi naman niya sa nanay niya. Pero ganun pa rin at nauulit pa rin yon. Isang araw ay binigla ko ng dalaw yung anak ko. Huling-huli ko na pinapakain sa anak ko yung chichirya. Talaga namang uminit ang ulo ko at pagka uwi ko inaway ko yung asawa ko. Pagsasabihan daw niya yung nanay niya. Hanggang sa isang araw nagkasakit ang anak ko. Sobrang taas ang lagnat at pinacheck up agad namin. At lumabas sa result na sobrang taas ng UTI ng anak ko. Sa sobrang galit ko noon sinabi ko sa asawa ko na wag nang ipaalaga sa kanila ang anak ko. Dahil nga hindi naman marunong mag-alaga at kapag nagkakasakit pa yung anak ko, ako pa yung sisisihin. 2 taon ko silang hindi kinausap noon. Hanggang sa pinili kong magpatawad kahit na nga hindi ko narinig ang salitang sorry. 2023 nagpunta ako sa kanila na akala ko'y okay na. Na ngayon ngay tricycle driver yung asawa ko. Doon ko nakita lalo yung ugali na meron sila. Na sa 2 taon na hindi ko pagpunta ngayon ko lang nalaman. May time kasi na muntik na kaming maghiwalay ng asawa ko. Dahil laging nanay niya yung pinagtatanggol niya. Na sa tuwing pinag-aawayan namin ang nanay niya, kinukwento pa lang lahat yon ng asawa ko sa nanay niya. Ang sabi pa raw ng biyanan ko okay lang na maghiwalay kami. At hanggat nabubuhay daw sila hindi magugutom ang anak nila. Minsan pa pinag-awayan din namin yung boundary ng tricycle. Masyado na raw ako at akala mo kung sinong mahigpit sa pera. Abay para sa akin tama lang. Sa dami baga naman ng aming gastusin hindi ko naman kaya ng ako lang. Ang binibigay lang din naman sa akin boundary sa anak din naman nila napupunta. Kasi yung motor naman ng anak nila hinuhulugan pa namin. Nalaman ko pa na bawat pagkakaroon ng pera laging kinukwenta sa mama niya. Kaya ang laging payo sa asawa ko wag nang magtrabaho. Nung nalaman nila na nakakuha ako ng lupa at bahay, nakarinig na naman ako. Kaya daw siguro ako nagkakaroon ng ganon kasi may kabit daw ako. Na sobrang kinaiinit ng ulo ko. Walan dyan na. Ako na nagtatrabaho, ako pa yung pag-iisipan ng ganon. Sinabi ko sa asawa ko yan at kinampihan pa rin niya yung nanay niya. May 1 beses pa na pinadalhan ko ng pagkain. Pero napulaan pa rin. Ang tabang naman daw. Sinabi ko yon sa asawa ko at ang sagot sa akin, iba-iba raw yung panlasa ng tao. Kinasama talaga ng loob ko. Na bawat may mabili ako para sa amin at sa anak ko lagi siyang update sa nanay niya. At kung ano-anong pang-iinsulto ang sinasabi sa akin. At sasang-ayunan naman ang asawa ko. Minsan kung kinausap yung asawa ko tungkol sa ugali ng mama niya. At ang sagot sa akin magulang ko yon, kaya para sa akin tama yon. Kaya naman ikinapanting yon ng tenga ko. Sinagot ko yung asawa ko,
Oo, nanay mo yan, kaya laging tama sa'yo. Kaya kahit apakan ako at insultuhin na asawa mo, wala pa ring tama kundi yung nanay mong santo. Nung nalaman ng biyanan kong babae na bubukod na kami, pinapalabas pa na kawawa naman daw yung anak niya. Wala naman daw akong alam sa bahay, ni paglalaba nga daw hindi ako kasing galing niya. Todo kong manghusga. Inaalam pa sa buong angkan na masama raw ang ugali ko. Naniminsan hindi siya nakatikim sa akin ng pagsagot ko kahit na gusto ko nang murahin. Ako na yung nagtatrabaho, ako na yung nagbabayad ng lahat ng bayarin. Ang kawawa pa rin yung anak niya. Kinukonsinti nila masyado. Hindi na nga nagpapakaasawa at nagpapakaama sa anak namin. Iisa-isa na nga ayoko na lang talagang sundan pa. Kasi nga ganyan sila. Mami Len, hihingi sana ako ng advice. Papagod na ako at nauubos na ako. Gusto ko nang ibalik yung asawa ko sa nanay niyang santo. Total naman magkaugali naman talaga sila. Nagkaroon na ako ng anxiety at wala na akong peace of mind. At nang dahil sa kanila, ang laki ng pinagbago ko. Ang pagkakakilala sa barangay nila sobrang bait ng biyanan na parang santo pero hindi alam ng tao doon kung gaano kasama ang ugali niya. Letter sender, Nicolasa ng Laguna. Grabe, hitik na hitik sa red flag. Yung ikaw na yung nagtatrabaho. Pag nakapundar may kabet. Portado ni biyanan ang hiwalayan. At pag nagluto ka matabang, mas magaling pa daw siyang maglaba sa'yo. O edi gawin mong labandera, nagmamagaling Nakikipag-contest sa manugang, very wrong. Literal na kahit anong gawin mo kung ayaw sa'yo, ayaw sa'yo. Dun sa nalaman mo na binabackfight ka ni Mr. Antimano, sinoli mo na. You are in a wrong and unhealthy relationship. You have to make a decision that is best for you and your child. Hindi na yan maganda. Kasi ganyan ang situation, is better to be single na lang. You cannot stay in love with someone who does nothing but make you feel like you are not enough. Cut ties. Isoli mo yung asawa mo na hindi kaya ng walang saya ng ina. Best revenge. Mas palaguin mo yung sarili mo kasi sampal yun sa kanila. Ang babaeng kayang magtrabaho or dumiskarte sa buhay, hindi manghihinayang sa lalaking walang kwenta.